Hindi na po namin pinansin yung munang tatlo dahil mutin academic, yung pang-apat, mali ka. Pag sinagot mo yung patay ka. Talaga pinlano nyo. Pinlano nyo, napatayin nyo yung unang tatlo dahil yung gusto nyo yung pang-apat. You violated the one-year ban rule. Yan, sinasabi na natin ang pwedeng mangyari. Tama. So, pag-uusap-usapan na nila ngayon. Ang Vox Populi. Sabi nila, totoo, Jen, makikinig na lang muna kami. Ayan na naman Bago kasi ito eh. Bagong-bago ito eh. Bago yan. Maganda yung may Vox Populi. Meron tayong reaksyon ng ating mga kababayan. Sige po. Masarap ba ang hapunan ngayon ng ating mga kabayang nakikinig ngayon? Ano na lang sila, kahit anong mensahe. Basahin na lang natin. Padala kayo doon sa QR code. Alam naman nila yun. Yes. Hindi, ito bago. Bagamat July 8 yung petsa. Ngayon mo lang yun. Hindi ko nga alam yan eh. Alam ito, kalalabas lang nito. Ano pa yung mga sinasabi? Ito, Sen, yung nabanggit nyo na ito kaya gusto ko lang makasigurado. Yung as to the article of impeachment transmitted to the Senate, ito na yung tinansmit. Whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges and evidence before affixing their consent. Ano ibig sabihin yun? May panahon ba yung perus, yung babasa niya yun. Makita niya yung mga ebidensya. Yun ang perus eh. Proseso yun eh. Babasahin niya tapos nakalagay doon sa ganitong ganyan. Article 1. Ito yung charge. Kasi pito yan eh. Titingnan niya ngayon ano yung nakabackup na ano. Yun ang perusal eh. Paano niya nga gagawin? Wala nga siyang nakita basta pinapirma lang. Pagkatapos siya kasi magsusubscribe, ito yung masakit. Ito yung pinakamabigat na mangyayari. Makukulong silang lahat yan pag nangyayari. Bakit? Isipin mo, susumpakan gano'n. Makukulong kayong lahat. Itong 215 congressman, mga kababayan, maaring makulong. Dahil sa kanilang ginawa. Dahil sa kanilang ginawang pagpirma. Sa article of impeachment, hindi man lang nila alam kung ano yung nilalaman ng impeachment na yan, mga kababayan. Naku po, napakadaming congressman naman ang makukulong, mga kababayan, pag mangyari ito. Naku po, mauubos yung mga kurakot sa ating bansa. Baka ngayon pa lang, mga kababayan, ngayon pa lang aangat yung Pilipinas. Kung halimbawa may makulong, kung makulong itong 215 na mga congressman, napakaganda namang balita na yan. Kung halimbawa mangyari yan, talagang makakarma sila, mga kababayan. At ulitin ko, baka makabawi na yung ating bansa sa kahirapan, mga kababayan. Dahil alam naman natin, at alam naman siguro ng mga karamihan sa ating mga kababayan kung gaano kalaki yung nawawalang pundo ng kaba ng ating bayan dahil sa mga congressman na ito. Pag nagkataon, ako po, talagang magdiwang na tayo, mga kababayan. Hindi naman maalam. Hindi sinabi mo na personal mong nalalaman na totoo lahat ito base sa mga ebidensyang kalakip nito. Hindi mo nakita yung article, hindi mo nakita yung ebidensya. Pagkatapos susumpa ka, huwag mong bibiruin ang proseso ng korte. Nakukulong naman. Kung halimbawa nasa harap ka nandiyan, diyan lang sa hindi ka makakaway, kukulong ka niya. Ganun pa na yan. Pwede sabihin kasi ang alam ko po, pinirmahan ko din yung project ko eh. Yung proyekto. Yung proyekto yung pinangako ko po. Kaya nga yung mga kaibigan ko, alam mo na, medyo binibiro ko lang sila, pero birong... Half-truth ko yun, siyempre. Natakot na. Sabi niya, bro, huwag mo naman akong bibiro. Hindi naman kasi ikaw nang binibiro ba kita? Ayaw mo baka kung on national TV nakaupo ka ron, tinatanong kita. At alam nilang kaibigan kita. Ayaw mo bang makita naman yung pagkakataon na yun? Sa buong buhay mo. Pribilehiyo yan sa'yo, no? Isip-isipin ko nakaupo ka doon, impeachment court, tinatanong kita. Buong Pilipinas. Tinatanong ni Senator Dante, magkaibigan yung dalawang yan eh. Maaaring kukunan ka pa ng litrato. Sabi niya, pre, huwag muna akong ginagawa ng sabi. Pwede ba, tigilan na natin ito. Yung mga ganyan eh.
Kaya pala, hindi, huwag mong palalampasin ka ako ang pagkakataon. Hindi naman ang iniisip mo dyan, yung sumikat ka, hindi yun. Yung pagkakataong maging bahagi ka ng isang monumental na proceeding na hindi araw-araw nangyayari sa kasaysayan ng bansa mo. Yung makatulong ka para sabihin mo yung totoo. Abay, pagka naman tinanong mo ko na dati sinabi ko, wala naman akong nakitang pinabasa. Pag tinanong mo kung ganyan, sinabi ko, nabasa ko. Kaya ang maganda ka ako, yung aminin mong nabasa mo. Dahil mamamatay ka uli. Wag mo na akong isama dyan. Kaya naman niya. Ano bang gusto mo ka akong mangyari? Huwag mo na nga akong isama, please. Yun. Hindi ka ako, kaibigan kita. bilang Senator Judge ba, may kapangyarihan ka? In case lang, sir, na may trial na, natuloy. Halimbawa lang. Kaya nga Patawag ng mga ganyan, Mga congressman, halimbawa, yung mga witness. Bakit hindi? 215. Kung tumawag lang kayo ng 10, halimbawa. Bakit hindi? Pwede. Oo nga, judge nga pala. Isa sa pina. Sila yung complainants eh. Complainant ka. Ayaw mong tanungin ka, mapagtibay yung complaint mo para makita ng buong Pilipinas na talagang nagtutotoo ito. Nga naman. Talagang ngayon, idideklara niya ang katotohanan ng kanyang nalaman nung binasa niya o hindi niya nabasa. O nagkukunwari siyang binasa niya at nabasa niya ngunit hindi niya naintindihan. Ha? Mabigat. Nabasa niya ngunit iba ang kanyang pagkakaintindi. Mga ganon. Alalahanin po ninyo, ang gagawin pong proceeding na yan, kung matutuloy man o hindi, tatanggalin po ninyo ang pangalawang pinakamataas na leader ng ating bansa. Na opisyal ng ating bansa. Bakit po siya nalagay sa puder na pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa? Sapagkat siya'y binigyan ng mandato ng mamamayan. Importante po yun. Hindi basta-basta po nawawala yun. Kaya nga impeachment eh. Pagkatapos bibiruin mo yung proseso ng impeachment, sinabi mo, nabasa mo. Sinabi mo, nakita mo yung mga dokumentong kalakip dun sa mga articles of impeachment. Nako. At sumumpa ka pa. Na base sa personal mong kaalaman, talagang binasa mo talaga. Hindi mo pala nakita. Ang sinabi ko sa amin, approve po ang budget ko pampagawa ng ospital sa distrito ko. Kaya pinirmahan ko po agad. Gagawin na po. Baka hindi mo niya pinirmahan niya, hindi mo gagawa ospital mo sa distrito mo. Napakaganda na sagot niya, di ba? Hindi patay yung article. Palagay ko, sir. Makukulong kayong lahat. Baka dahil dyan, wala nang gustong ituloy itong impeachment. Pwede naman akong mabigat yung utos na. Pag nalaman, halimbawa, 10 yung 10. 10 ipapatawag niyo. Ano naman ang masama kung magmumako. Opo. Hindi, wag na ako. Siguro yung iba na lang. Mr. President, I move na ipakulong po na yung mga pumirma. May magagawa. Puro kasinungalingan eh. Dito makikita kung paano nila sasagutin. Alam ko dito pa lang magkakaproblema na yan. Kung paano sila magsasamit. Ang una lang gagawin, gagawa ng motion. We are asking for additional period within which to reply to your notice, Your Honor. Ito mga kababayan, napakaganda pala talaga nito. Pag matuloy itong impeachment na ito, sana matuloy ito. Sana talaga makikita natin na magkaharap itong mga congressman at itong si Senador Rodante Marcolita. Hintayin natin yan, napakaganda ha. Dahil kung halimbawa magmusyon itong si Senador Rodante Marcolita o sino man sa mga kaalyado, sa mga senador na kaalyado ni VP Sara Duterte na magmusyon na ipapakulong natin itong mga ito. Isama na nila sila Abante. Nandiyan pa ba si Paduano? Yun ang gusto kong makita na makulong mga kababayan. Dahil masyadong magaslaw yun. Itong si Tsua. Yun, mga yan. Mga congressman yan. Dapat makulong yung mga yan. Itong si Kimbo, wala na. Talon na eh. Sino pa ba ang natitira dyan? Si Fernandez, wala na rin. O sino pa? Dapat yung mga congressman na mga maangas, dapat isama. O halimbawa, mag-motion, ipakulong natin itong 10 na ito.
Sana masama rin yung mga congressman dito sa amin. Mga kababayan. Ito kabang-abang to ha. Halimbawa, kung matuloy itong impeachment na ito, maganda. Kung matuloy itong impeachment na ito, maganda. Pero kung halimbawa, hindi naman matuloy, napakaganda. Napakaganda. Mas napakaganda mga kababayan. Dahil hindi na mag-aaksaya ng pira. Hindi na mag-aaksaya ng pondo. Dahil pag may impeachment mga kababayan, saan ba kukunin yung pondo niyan? Siyempre sa kaba ng ating bayan. Malaking gastos na naman yan. O kung halimbawa talagang wala namang patutunguhan yung impeachment na yan, itigil na lang yan. Pero kung maituloy naman, mas maganda rin dahil may makukulong. Baka makulong nga itong 215 na mga congressman. Mabawasan yung gastos ng ating bansa. Baka umangat ulit. Baka yan na yung pagkakataon o panahon na talagang magmura ang mga bilihin mga kababayan. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo dito tayo sa may bandang baba. Shoutout kay Sit ng Camarines Norte TV, Binoki TV Idol, shoutout ha. Mario Ligado, shoutout kay Rinaldo Arana, shoutout kay Isayas Garcia, kay Rodolfo Puandima, Duma pala. Shoutout na rin kay Nightmare Night. Maraming salamat. Power on the TV News watching from Puerto Princesa, Palawan. Maraming salamat sa iyo, Nightmare and Night. Maraming salamat sa mga taga Puerto Princesa. Marami tayong mga taga-subaybay noon, diyan sa may Puerto Princesa, sa may Palawan, dahil nga noong naging reactor tayo ni Idol Tommy Abilie. Kaso nga lang, inabot ng malas, namatay po si Idol Tommy Abilie, kaya hindi na natin siya nakikita. Napakatapang na radio commentator mga kababayan, may-ari ng DWOK FM mga kababayan. Abang number nun? DWOK basta FM yun mga kababayan. FM radio station. Ayun ang shoutout na rin kay Melred Martin, shoutout rin kay Riley Sebastian, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Berje Vera de Diyos ng Pulilan, Bulacan, kay Hilimina at kay Pio Liad at kay Efren Biton, Alfredo Abader at kay sino ba? Binmar. Yun dito lang muna at once again, this is Aron TV mo. Ingat lahat, God save the Philippines.